Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:32 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sang Huwebes, August 7, 2025. Sang dugay. Aga pa si Haring Adlaw, property na ang kapaang aton nga nabatsyagan. Uyuhog nga tunay. Sa aton sila mga kauturan sa may mga transaksyon, may arasing klase, may trabaho. Hindi magapadulong sa ila sini nga mga kalagtuan subong adlaw. Ano gid kamo nang balon gid kamo sa payong, kalo, inom tubig nga madamo. Gamulak sa imo ka. May pertigid ang epekto sang init sang adlaw kung maigo ikaw. Malap. Kalabot tag 40 plus ang aton sining heat index sa nagligad o 44 gito. Alin kay daw naanad ang tawob lang nagulan-ulan sa nagligad. Yes. Daw wala nila ma-antisipar ang pagbalik sang sobra naman kapaang sang aton siniya nga panahon. Tay. Subong aga madamo kita sa mga talalupang doon nga mga balita diri sa aton siniya nga pagpangalagad. Unahon nato nanay ang aton siniblang Iloilo City COMELEC. Ang registration sa Commission on Election nasta na lang ini sa August 10. Sa mga gusto magparehistro, especially ang mga SK, mga bag-unaton ng mga butante, kadto kamo sa mga nagkalain-lain nga mga venue para nga mabalaan ninyo ang schedule no sang aton siniyang voters registration. Di kahapon nga adlaw nagtakop sa may SM City Iloilo. Alin August 5 to 6 ginhiwat ang registration sa may bahin sang SM City Iloilo sa Mandurriao. Subong nga adlaw may ara naman sang lain nga venue no ang aton siniya nga COMELEC August 7 to 10 Robinson's Place Iloilo. Duwa ang Robinson's nato na ang sa Haro kag sa diri sa may Iloilo Main. So August 7 to 10 Ako sa imo. subong adlaw August 7 hasta sa last day sang voters registration dira sa Robinson's Place Iloilo sa city proper. Kadto kamo dira kay ginapanawagan gid sang COMELEC naton ang aton sini nga mga nagaparehistro sa paghingagaw sa deadline pero usually ang nagakatabo dito gina sa August 10 ang pinakamalaba, pinakalawig nga pila dito gina nami isiksik ang aton sini ang mga kauturan nga nagahingagaw sa deadline. Sa piyak na bahin, ginpatawag sa aton siniyang Iloilo City Government o ni Mayor Raisa Treñas, ining mga minor de edad, bala kung matandaan nyo nga nagrambol, dira sa may Plaza Haro, kag sa may ICC, sa may Gaisano, sa nagligad sa Diversion Road. GI.
Sige, patawag ini sila sa aton sini nga CSWDO, sa aton nga DepEd, sang ICPO, kaupod ang pila naton ka mga konsihal, Sanday Kagawad, Nini Dilaliana, kag Councilor Frances Parcon, para lecturean kagipay dalom sila sa orientation, no? Ining mga minor de edad nga naulamid sa ginamo. Na nagtublag isang pila naton ka mga kauturan, ti ko nagalagaw ka sa public nga mga lugar. Gusto mo da mag-relax pero tungod sang mga inaway sa mga gangs, kag kung ano pa dira nga grupo-grupo, ti maulamid kay mo. Mayo ni no, kay pati gini kana ni laging patawag barangay officials nga diin sila ga pala uli. So kabay pa kun tani nga ma-lecturean sila, mabalikan sa aton siniyang Iloilo City Police Office sang Women and Children Protection Desk, kag sa kun ano pa dira nga mga involved naton nga mga departments kasubok sang CSWD ang ini nga mga pamatanon kay hindi man sila nga mapriso mo sila kay mga minor de edad, kundi kinahanglan nila ni paggabay o kun giya. Mayo gid nga development sa aton siniya mga minor de edad nga natigayon ini sila nga matipon kahapon. Subong ang mga tinion, kuhaon naton ang update, no? May kang tanan sa sining awarding nga ginpatigayon sa aton mga scholar ng probinsya. Pila ka bilog bala mga estudyante ang nag-graduate nga may Latin honors kay mayara sila sang pasidungog nga nabaton gikan sa Iloilo Provincial Government. Sa detalye sang balita ni Hope Torrichente. Hope, good morning. Good morning, Jen. Ginpasidunggan sa Iloilo Provincial Government ang 111 ka mga graduates sa scholar sang Iloilo program o kun ang ISIP nga kabahit sa batch 25 kag batch 26 sa isa ka formal no nga recognition rights nga ginhiwat kahapon August 6 sa Grand Sing Imperial Hotel diri sa syudad sang Iloilo. So ang selebrasyon ginpangunahan ni Provincial Administrator Raul Banyas kaupod sanday Vice Governor Lian Diboque, Human Resource Management and Development Office Chief Attorney Rene Valencia, mga miyembro sa sangguniang panlalawigan kag mga alkalde sa nagkalain-lain nga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo. So 117 actually no, ang total graduates sa ISIP. 111 ang nagtambong sa seremonya kahapon and isa sa ila ang nagtapos bilang summa cum laude, 28 ang magna cum laude, samtang 40 ang cum laude. Ang mga scholars nga ini no, nag-graduate ini sila sa anom ka mga state universities and colleges diri sa probinsya or diri sa Iloilo, no? Partikular, 3 sa University of the Philippines, Visayas, 13 sa Iloilo State University of Fisheries, Science and Technology o kon ISUFIS, ang 15 sa Northern Iloilo State University o kon NISU, 37 sa Iloilo Science and Technology University o kon ISATU, 42, no, 42 sa West Visayas State University kag isa sa Pasig City College. So sa iyang mensahe ginpanamyaw ni Iloilo Governor Arthur Dafansur Jr. Jen ang mga scholars nga nagpakita sa dedikasyon kag kabudlay para matapos ang ilang edukasyon. Siling pagani no sang gobernador no dalon ang ini nga mga pagpanikasog kag prinsipyo sa integridad, serbisyo kag excellence no bilang mga ISIP scholars. So ang ISIP nga ini dyan, no, as a backgrounder sa aton nga mga tagpalamati, kabahin ini sa More Progress Iloilo nga strategy ni Iloilo Governor Arthur Dafansur Jr. para maghatag sa dekalidad kag abot kaya nga edukasyon sa mga Ilonggo. So kada tuig nagalaom ang probinsya no sa or nagapain ang probinsya sa 24 million pesos para sa ISIP program. Kaya may mga ginabaton man ini sila no nga mga scholarship grant no or cash incentives para sa ilang pagtuon. And speaking of cash incentives,
may Latin honor gen nakabaton sa 3,000 pesos para sa cum laude, 5,000 pesos para sa magna cum laude, kag ang isa no nga nag-graduate nga summa cum laude nakabaton sa 7,000 pesos, no. So ang mga scholar nga ini, on top of that, no, sa mga incentives nga nabato nila, may ara sila sa 3,500 kada semester para sa ilang housing, pagkaon, kag pamasahe, kag 3,000 pesos naman nga learning resource assistance. Ang mga graduating scholars makabaton man sang 5,000 kung may ara na sila sa thesis o kung research assistance, no. Kaya ang mga graduating students naton dyan, no, kalabanan may ara gid na sila sang thesis, no. So ara pagid assistance ang Iloilo's government, no, provincial government para sa ila. So sa karon may ara na sang 1,400 ka scholars ang na-produce, no, sa idalom sining isip nga programa. Samtang ang mga Latin honor graduates may ginbaton man nga certificate of merit gikan sa isa ka medical school sa Cebu, no, para sa moderno nga pasilidad kag barato nga tuition. So ini para naman niya sa mga gusto mag-avail sang or magkuha sang medisina sa ulihi dyan. Ang ining 111 nga ni Ma'am Hope, puro ni sila tanan may Latin honor or ang iban hindi man? Anong Yes, ano actually, Geno, 117 ang 17, total ISIP graduates, no, for batch 25 and batch 26. Naging recognize kahapon 111 ang nagtambong, and ang hindi tanan, no, may ara isa nga summa cum laude, 28 ang magna cum laude, kag 40 naman niya ang cum laude. So ini ang programa, no, sa Iloilo Provincial Government para nga at least aside sa graduation rights nila, Jen, deserve nila niya. Oo. Kahit naka-graduate sila, ano na nila, no, entry into employment, siguro nami pagining program sa aton sining nga province, kahit ang iban dira base kung ma-absorb, no, kung may mga posisyon nga pwede sila ma-applyan, magamit gid ang ilang mga potential, no, kung may mga sarang nga ma-applyan nga trabaho ang provincial government naga-offer man nila sa aton sining mga graduates. Yes, actually i-add ko lang ang nangin mensahe ni Governor Defensor, no, nga ang ilang nabaton nga pasidungog, especially ang pag-graduate nila sa kolehiyo, ang mangin oportunidad, no, para sa mas masanag nga palaabuton, and hindi lang ini dapat para sa ila kaugalingon but sa komunidad kung sa diin sila nag-stay or nag-atinir. So siguro ang ila na lang nga himuon paano nila ibalik, kay hindi naman na sila nga ibalik mo sa Kapitolyo abi, no, nga nagbulig sa imo nga naghimo sa imo scholar, kundi sa imo sini field kundiin kada magibandra guro maestra, mapulis, kundiin mada nga mga trabaho nga makabulig sa komunidad, dako gini nga bagay para sa aton siniya nga mga scholar. Pero ano lang ni Ma'am Hope, no, halin sa mga nagkalain-lain nga mga state universities ini sila sa probinsya. Yes, sa syudad kag probinsya sang Iloilo dyan. Madamong salamat, Hope, sa imo sining balita. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Congratulations sa aton sining mga isip graduates scholar sang probinsya sang Iloilo. Ang iban sa ila makit-an mo gid ni ang istorya sang ila sining mga ginikanan, naka-cover kita sini sang nagligad nga mga tinuig, katamis ang yuhom, katamis ang kalipay nga nabatyagan sa aton sining mga ginikanan, may ara dira gani nga mga kabataan sa mga mangunguma, mga iban pa nga masiling naton ngati daw kabudlay gid sang ilang nga pagtuon, kabudlay gid sang sitwasyon, pero nagtinguha, nagbakas ginuna ang ila siniyang edukasyon, kag sa subong nag-graduate na sila, kagang iban ang mga nauna sinisila yan nagatrabaho na. So do ka nami gid sini nga programa sa aton siniya nga Iloilo Provincial Government nga ma-sustainer ini kag sa aton sini nga mga kodoron bakas kamo
balantang ibandira nga mga pamatanon sa kaumhan, ang ibandira may desire gid nga magtuon. Ituon ka mo mayo himuala lang nga manami ay mo performance sa eskwelahan kay may mga paagi, may mga scholarship, may mga referral na pwede mahimo no para nga mapadayon ang inyo sini nga pagtuon. So, congratulations kita sa 111 ka mga scholar sang probinsya sang Iloilo. Ibalik ninyo paano ninyo ini ibalik sa aton sini nga provincial government. So no kay Governor Defensor nga dapat i-serbisyuhan mo ini sing maayos sa kung ano man ang imo sini nga profesyon sa palaabuton. Amo na ang way of returning sang kung ano ang gin-suporta, ginatag nga pagsuporta sa inyo nga mga graduates. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:48 sa aga sa pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Inday sa imo pag-iay si tutok gatulog ang laway hindi makatulog sa bulgay hay inday sa imo yung atuna. Madamo sa mga aktibidad ang nakatalana sa nagahilapit nga selebrasyon sa Iloilo City Charter Day, 88th Iloilo Charter Day sa maabot nga August 25. Ang highlight sini ha is August 25 nagdungan siya sa aton sini nga National Heroes Day. Ang city government madamo sa mga programs kag activity isa na dira ang mobile registration nga pagahiwaton sa August 18 to 19. Dira sa May Plaza Libertad ang aton siniyang city government gusto buligan ang aton nga mga kauturan pumuluyo kung may ara sila sang koreksyon sa ila sini mga datos sa PSA sa pag-apply sang birth certificate, PhilSys national ID naton, kadto kamo no sa siniyang programa sa aton siniyang city government sa maabot nga Iloilo City Charter Day sa August 18 to 19. From 18, 19, 20 hasta sa 22 damo kita sa mga activity kag sa August 15 may ara sing libre nga mass wedding ang aton siniyang Civil Registry Office Iloilo City. Si tutok gatulog ang laway hindi So makatulog. hingagaw sa aton siniyang mga kauturan nga para ma-avail ninyo ang libre nga mga services sa sining mobile registration kay ti kon mapila ka sa abahin sang sang PSA grabe ang pilahay na. Magutok-gutok gawa. Isa sining duha ka adlaw at least masulhay, hindi ka na mabudlayan, may special lane man sa mga PWD and senior citizen para mangin matalon sa kag mahapos ang inyo siniya nga pagproseso sang inyong mga dokumento. Inday siling sang imo tatay igugma kung tagit sang tunay gugma nga walay kabulay hay inday siling man sang imo nanay diri ka lang istansa. Ginaduso sang pila ka mga transport group subo nga magpasaka sang piso nga provisional fare hike pero subject pa ini sa review sang LTFRB. Ini kasunod sang pagsaka sang produktong petrolyo. Ito pila na saka ang presyo sang gasolina, diesel, ang aton nga mga transport groups sumiter man sang ila sini nga petisyon sa Land Transportation Regulatory Board. Bisan lustot lang ang balay basta wala lang isang away. Nga ti suno sila daw tinanglan na pasakaan pliti pero ti subject for mga public hearings kag review sa aton siniyang LTFRB. Amo sa akon nga tunay. Bantayan nato ng dugang sina nga mga development sa sinang ginaduso nga saka sa plitihan. Ibaloon naton sa mga transport groups diri sa may syudad sang Iloilo kung ano ang estado sini, kung saan ini-implement, kung ano status sini. Supat malapor sila na ang dugan ko inday. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:52 sa pagpangalagad sa programa Iloilo Morning.
ang iban pa naton nga mga balita bantayan sa iban pa nga mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa madabo pa naton nga mga reports, pwede gid kamo maka-visit, maka-open sa aton siniya nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Radyo Pilipinas Community Group kidara naton gina-post ang aton siniya mga balita, mga press release gikan sa nagkalain-lain nga mga government agencies. Inday sa imo pag-ibig. Wala na kita sa tiyempo diri sa aton siniya nga pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Ako na ginamang inyo alagad, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.